Kumusta mga kasalaysay? Hangad ko po na ang lahat ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Samahan niyo po ako sa isa na namang obra na ating isasalaysay sa araw na ito. Simulan na po natin. Bakit kaya kadalasan sa mga umuuwing OFW ay walang naiipon o savings? Marami-rami rin akong kakilala at mga kaibigan na OFW o nagtatrabaho sa ibang bansa. Iba't iba ang mga propesyon, may mga seaman, meron din nurse, may engineer, mga skilled worker, mga office staff, may barista, mga kasambahay at marami pang iba. Ang iba ay sumasahod ng malaki, meron din naman nagsasabi na saktuhan lang. Magkakaiba man ang propesyon at sweldo, ay meron lahat silang similarities sa isang punto. Ano ito? Walang naitabing savings o naipon. Minsan pa nga ay baon pa sa mga utang. Ang saklap mga besh, di ba? Pero bakit nga kaya nagkaganon? Anong misteryo ang meron? Kasi kalimitang iniisip ng mga tao na kapag nagtatrabaho ka sa ibang bansa, ay tiyak na makakaipon ka. Mas malaki daw kasi ang sweldo kung ikukumpara dito sa Pilipinas. Kung sa bagay may point nga naman kung tutuusin. Magbibigay ako ng ilang dahilan na sa tingin ko ay may epekto kung bakit hindi nakakapag-ipon ng tama ang isang OFW. Babala. Maaaring hindi sumang-ayon ang iilan dahil sa meron tayong sasabihin na medyo ikakasakit ng damdamin ng mga hindi open-minded na tao. Anyway, ito ang una sa aking listahan. Walang sinet na goal o hindi nagplano. Alam ko na kaya ka nga nag-abroad ay para makawala sa hirap, di ba? Pero kapag nasa abroad ka na, ano na ang gagawin mo? Maghihintay lang ba kung kailan darating ang sahod? Tapos kapag sumahod na ay bahala na lang. Ang pera ay madaling maubos kung wala kang plano kung saan mo ito gagamitin. Napakahirap kung ikaw ay OFW na walang plano o goal. Kaya pakiusap kaibigan, kung nagbabalak kang mag-abroad, pagplanuhin mo ito ng mabuti at mag-set ka ng goal mo. Ikalawa sa aking listahan ay ang cost of living, kung saang bansa ka nagtatrabaho. Lahat ng klaseng pagtitipid ay ginagawa mo na para lang makaipon. Subalit sadyang mataas lang talaga ang cost of living. May epekto ito lalo na sa iyong pagbabudget, araw-araw, linggo-linggo o buwan-buwan. Kaya panigurado ay may malaki rin itong epekto kung ikaw ay nag-ipon. Ang ikatlo ay temptasyon sa pagbili ng mga gadgets na ubod ng mamahal. Ngayon sasabihin mo sa akin, deserve mo naman yun kasi ikaw ay nagtatrabaho at nabigyan mo naman ng kasiyahan ang iyong sarili. Yes, you are right at you deserve it naman talaga. Okay lang naman na bigyan mo ng reward ang iyong sarili paminsan-minsan. Take note of the word na paminsan-minsan. Baka naman kasi kada may bagong labas na gadget ay lagi ka rin bumibili para lang masabing updated ka. Hindi ka talaga makakaipon kapag ganyan ang estilo mo. Ikaapat sa aking listahan ay may koneksyon sa cost of living pero sa ibang way naman. May mga bansa na hindi ganun kataas o kamahal ang cost of living. Nagiging mahal at magastos lang naman dahil sa setup ng lifestyle mo. Di na nga kalakihan ang iyong sinasahod, lagi ka pang kumakain sa labas o kaya naman laging nagpapadeliver sa mga fast food resto. Tapos nagkakape pa sa mga mamahaling coffee shops. Uulitin ko lang ha. Okay lang naman kung paminsan-minsan. Saka gumastos ka ng naaayon sa iyong sweldo. Bakit ka pa kakain sa labas kung pwede ka namang magluto? Nakatipid ka na ng malaki, masustansya pa ang kinakain mo. Ngayon sasabihin mo sa akin na wala ka na kasing time para magluto. Pero sa pagbabrowse sa internet marami kang oras. Sa paglalike at panunood mo ng mga videos online ay may unlimited time ka. Umayos-ayos ka nga. Kung gusto mong makapag-ipon, huwag puro excuses at katamaran. Ikalima ay ang disiplina sa sarili. Napaka-importante na disiplinado ka, lalo na sa iyong kalusugan. Dapat i-prioritize mo lagi ang iyong sariling kalusugan. Sinasabi ko sa inyo napakahirap kung ikaw ay magkakasakit, kasi apektado lahat. Apektado ang trabaho mo, apektado ang mga sinusuportahan mo. Kaya matutong mag-exercise at kung kakayanin ay gawing healthy ang lifestyle. Dahil kung ikaw ay careless at walang disiplina sa sarili na siyang dahilan kung bakit ka nagkakasakit. Naku po!
Believe me, wala ka talagang maiipon. At kung meron man, tiyak mauubos din yun agad-agad. Ika-6 sa aking listahan ay ang bisyo. Magkano na ba ang isang stick ng sigarilyo ngayon? Napakamahal na, di ba? Tapos ilang pack ng yosi ang kaya mong ubusin kada araw. Ang yosi ay isang halimbawa lamang ng napakaraming bisyo. Marami pang masamang bisyo na talagang ubusin ang pera mo. Hindi ko na isa-isahin pa ang mga bisyong ito. Kung ikaw ay isang OFW na may mga bisyo, pakiusap, itigil mo na yan. Para rin naman sa iyong kabutihan at para makaipon ka rin ng maayos. Ika-7 sa aking listahan ay ang nagdagdag ng pamilya. Ano ba ang ibig kong sabihin dito? Marami sa ating mga kababayan ang nag-abroad para daw sa kanilang pamilya. Para sa asawa at anak, to be exact. Pero pag nasa abroad na wala pang isang taon ay mababalitaan na lang na meron ng kinakasamang iba. At ang rason ay na homesick raw kasi sila, kaya nila yon nagawa. Huwag mo nga akong niloloko. Huwag mong idahilan ang homesick. Ang sabihin mo na tukso ka. Marupok at may kakatihan sa katawan. Sa tingin mo, anong mangyayari sa iyo kung dala-dalawa o higit pa ang pamilyang kailangan mong suportahan? May maiipon ka ba? Malamang wala at madalas pinapabayaan na lang ang legal na pamilya. Marami akong kakilalang mga ganito, sabi ko nga it's their choice, they can do whatever they want to do with their life. Kaya nga tayo may freedom na sinasabi, di ba? Yun nga lang, maging sensitive din naman sana tayo sa mga actions na ating mga ginagawa. Kung pamilyado ka na, huwag ka nang maghanap pa ng iba. Karma is just around the corner. Kapag ikaw ay nag-cheat, baka isang araw ay ikaw naman ang lokohin. Kaya isip-isip din kapag may time. Kung nagustuhan niyo po ang mga ganitong klaseng content, ay baka pwede naman po sana niyong suportahan ang ating YouTube channel. Huwag po nating kalimutang i-like, mag-subscribe, i-share at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago po nating mga upload. Ika-8 sa aking listahan ay ang pabida-bida at mayabang. Sobrang galante kahit hindi naman kaya. Basta mapuri lang ay okay na sa kanila. Hindi ko na kailangang elaborate pa ito. Kung ikaw ay OFW, mas mainam na tawagin kang kuripot, basta ang importante may savings. Sobrang galante mo nga, tapos wala ka palang savings. Ano ka ngayon? Nga. Spend wisely, ika nga. Huwag masyadong feeling mayaman, mga besh. Ika-9 sa aking listahan ay ang kakulangan sa tamang impormasyon ukol sa mga investments. Marami ang mga OFW ang nag-aalangan na pumasok sa mga investment dahil sa takot na ma-scam. Kung sa bagay di mo sila masisisi, sa dami ng mga nagkalat na mga scammers ay magdadalawang isip ka talagang pumasok sa anumang klaseng investment. Pero kung may sapat sanang kaalaman ang ating mga kababayan tungkol sa mga legit at magagandang investment, ay malaki sana itong tulong para sa kanilang pag-iipon. Eto na at papunta na tayo sa exciting part. Pang-10 at ang panghuli sa aking listahan ay ang responsibilidad. Ang labis na pagtulong sa pamilya. Tiyak na marami ang magtataasan ang kilay sa sasabihin ko na ito. Alam nyo ba na marami sa ating mga kababayang OFW ay bilanggo ng salitang responsibilidad, kaya wala silang naiipon para sa kanilang sarili? Heto ang isang senaryo. May isa akong kaibigan na OFW, walang asawa at anak, in short walang sariling pamilya maliban sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Maganda-ganda ang sinasahod pero walang sariling savings. Minsan, nagkaroon kami ng masinsinang pag-uusap. Sinabi niya sa akin na nahihirapan na raw siya sa bigat ng mga responsibilidad niya sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Pero ayaw niyang mag-open sa mga ito dahil natatakot na baka masabihan ng walang utang na loob. Porket nakapag-abroad na ay pinabayaan na ang mga magulang. Lumaki na ang ulo. Nakakalungkot ang mga ganitong eksena, di ba? Sabi ko sa aking kaibigan, kung mahal ka talaga ng mga magulang mo ay tiyak na maiintindihan ka nila kung ano man ang magiging desisyon mo. Alam nyo ba na kung tutuusin ay hindi naman talaga responsibilidad ng mga anak ang mga magulang? Bagkus ang mga magulang ang may responsibilidad dapat sa mga anak.
Ngayon itatanong nyo sa akin, paano kung matanda na ang mga magulang natin, di ba tayo naman dapat ang may responsibilidad sa kanila? Yes, that is true, pero lagi niyong tatandaan na hindi porket ikaw ang nasa abroad ay ikaw na lahat dapat ang mag-shoulder ng mga responsibilidad lalo na financially. This is my personal advice lang naman, tumulong o magbigay ka, pero huwag all in, kahit sabihin mo pa na para naman sa pamilya mo. Paano kung ikaw naman ang mangailangan? Pwede mo bang malapitan ang mga taong tinulungan at sinuportahan mo financially noon? Baka hindi ka nila matulungan. Bakit? In the first place kaya nga sila humingi ng tulong sa'yo kasi wala silang capacity na mag-provide. Kung ikaw naman ay pamilyado, may asawa at anak, dapat sila ang mas priority kaysa sa mga magulang, kapatid o kahit kaninong kamag-anak mo pa. Pero tulad ng sabi ko kanina, huwag all in. Mag-save para sa sarili, para pagdating ng panahon ay hindi ka maging burden sa iyong pamilya. Isa pang advice, establish yourself muna bago ka tumulong sa iba. Kahit anong buting tao mo, magkakaroon ka pa rin ng mga bashers, mga besh, di na yan mawawala. Hindi mo maipiplease lahat at kung ikaw ay sumablay sa pagtulong kahit isang beses lang yan. Naku po, ikaw pa ang lalabas na masama at maramot. Hayaan mong sabihan ka nila ng mata pobre. Hayaan mo rin sila na sabihan ka ng hindi mo naman madadala yang yaman mo sa hukay. It's better na naging mabuti ka sa paraan na alam mo at hindi kailangan ng approval ng iba. Importante alam mong hindi ka magiging burden sa iyong pamilya, especially sa anak mo pag dumating ang panahon. Alam ko na likas sa ating mga Pilipino ang mapagmahal, lalong-lalo na sa pamilya. Pero gaya ng sinabi ko, huwag isagad ang pagtulong. Mag-save para sa sarili, para di ka magsisi sa huli. Sana ay may naitulong kahit papaano ang mga nabanggit sa content na ito. Dahil at the end of the day mga sarili pa rin natin ang tutulong mismo sa atin. Mabuhay po ang lahat ng mga kapwa ko OFW. Hangad ko po ang tagumpay ng bawat isa sa atin.